Sa paggunita natin ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas, atin pong pakinggan ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas patungkol sa patuloy nating paglalakbay bilang isang malaya, nagkakaisa at matatag na sambayanan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan.
Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.